Hello po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 10 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:17. Pero yung lumang oras, pero ang oras talaga ngayon ay kasi nagbago na pala, ay alas 7:17 na ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa proposal ni Sara Duterte na magkaroon ng chartered airplane o chartered plane o private jet na susundo doon sa mga OFW. Yan po ang proposal niya. Ay ang masasabi ko pa, John, sa chartered airplane, parang wala sa hulog o hindi pinag-aralan. Yan po ang masasabi ko dyan. Nagsasalita po ako dito bilang isang OFW dati. Bali, total ko dyan sa Middle East, 8 years. At nung gira ng Desert Shield at saka Desert Storm, naandyan ako. At iyan din, no-fly zone ang Riyadh at saka Dammam. Yan At wala makalipad. Makakalipad, mamaya i-discuss ko kung saan kami dinala. Pero matagal. Almost 2 weeks bago kami nakalipad. Pero ikikwento ko yan mamaya, dito ko lang muna sa Bible verse. Ang sinasabi ko po ay parang hindi pinag-aralan yung suggestion o yung proposal ni Sara Duterte na magkaroon ng chartered plane na susundo doon sa mga OFW. Hindi po pwedeng mangyari yan. Sa proposal lang yan. Dahil nga, pag sinabing no-fly zone, ay kahit may eroplano ka, saan ka lalapag? Hindi ba? O saan ka pipick up ng pasahero? Wala rin hindi pinag-aralan Pag sinabi nilang no-fly zone, sarado yan. Ganun po yan. Ngayon, may mga ibang paliparan, pero malalayo. Yun. At nakapila po yan. Pila. Talagang, noon ako, nung naranasan ko dyan, pwede kong sabihin na refugee kami. Para kaming refugee. Opo. Pero mamaya ko na para maintindihan yung may mapa. Dito na lang muna po ako sa ano ba ang masasabi ng Biblia dyan. Kaya nga, ang alam ko, itong mga tauhan ni Duterte ay hindi naman nag-aaral ng Biblia. O kaya, nag-aaral man sila, pero ginagamit nila sa masama, katulad ni Kibuloy. Kaya pagdating sa ganitong problema, ay nakwan sila na nalilito. Patungkol po dyan sa ganyan, kasi wala namang sa Biblia, wala naman yan yung no-fly zone Wala naman Kasi nga ay wala namang aviation noon. Wala pang eroplano noon. Kaya ay hindi nga naisulat. Pero may hawig. Itong babanggitin ko po sa Isaiah 31. Verse
31, chapter 40. Isaiah 40, verse 31. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Yan po ang description. Na kung maahlin tulad ko ngayon ang nangyayari, ganyan po yan. Those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagle. Para silang mga eagles na hindi napapagod lumipad dyan sa alapaap o dyan sa kalangitan. They will mount up with wings like eagles. They will run and will not grow weary. They will walk and not faint. Yan po yan ang pinakamalapit na Bible verse kung ang pag-uusapan natin ay no-fly zone o kaya yung chartered plane. O bakit aasahan mo kasi yang palatuntunan ng tao? Limitado po yan. O bakit aasahan mo ang mga panukala ng mga hari o ng mga ganyan? Ang tao may problema rin hindi ba? Kaya magtiwala na lang po tayo sa Panginoon. Ganun po yan. Hilingin natin na iligtas yung mga OFW natin sa Middle East o bigyan sila ng gabay o proteksyon. Ganun po yan. Yan ang una na dapat ginagawa. Hindi yung chartered plane. Hindi yun. Wala ngang paglapagan Kaya nga, yan ang i-discuss ko after this. Psalms 21, verse 3 hanggang 5. Ito po ang ating mababasa na ito rin ang isa sa pinakamalapit kung ang pag-uusapan natin ay no-fly zone o kaya ay yung panukala na chartered plane o private jet ang gagamitin. Ito po Surely, He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Your shield and rampant. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Ayan po. Ito po ang pinakamalapit kung ang pag-uusapan ay ang kaguluhan, mga missile na nakikita natin na lumilipad dyan. Hindi ba? Ay dito tinawag na arrow. Hindi ba? Yung buwan arrow yan Ulitin ko lang surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Ayan po ang nakasulat. Ay self-explanatory naman, hindi ba? Kaya pinili ko ito kasi nga ay relevante doon sa ang inuuna ni Sarah ay yung chartered plane ay dapat ay ang pagtiwalaan natin ay ang proteksyon ng Panginoon o yung faithfulness ng Panginoon. Na kung nagtitiwala ka sa Kanya, ay protektahan ka niya. Ganun po yan. Na kung kilala mo siya, tatawagan mo siya. O kung naniniwala ka sa mga panukala niya, ay doon ka na mananahan. Yun po ang sinasabi ko dito. At may proteksyon po yan. Opo. Pero saan ba ito nanggaling? Ay ito, verse 1 kasi ito
na ibinaba ko dyan para maintindihan natin. Yung kasi ito 3 na ito pero yung verse 1, ang nakasulat ay yung nakasulat dyan, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ayan po ang nakasulat dyan. He who dwells in the secret place. Ay ano ba yung secret place ng Panginoon? Ay hindi alam yan ng mga ng mga hindi nananampalataya. He who dwells in the secret place of the Most High. Saan ba yan? Hindi natin alam. Ang nakakaalam lang yan, yung mayroong relationship sa Diyos. Yung secret place niya. Saan ba yung secret place niya ng Panginoon? Kasi ang nakasulat ay, He who dwells, o sino bang nananahan doon sa sikretong lugar ng Panginoon? Ayan po hindi nyo alam yan Hindi alam ni Sarah yan, kaya ganyan ang ginagawa niya. Nananahan siya sa mga chartered plane. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Shadow, hindi ba? Sa iba ay wings of the Almighty. Ay kayo na po ang bahala dyan, hindi ba? Intindihin nyo yan. Kinakanta po namin ito He who dwells in the secret place of the Most High. Yung pagkasalita pa lang yan iba na yung tao na nananampalataya kasi mayroon siyang secret place ng Panginoon na hindi alam ng ibang tao. Kaya nga ganyan, mag-chartered plane na lang hindi ba? Kung hindi nila alam yung proteksyon ng Diyos o hindi nila alam nga yung secret place, wala. Hindi ba? Mananahan sila sa kapangyarihan ng tao o yung power ng tao, ayan nga, yung mananahan sila sa airplane. Pero wala din at yan nga i-discuss na natin at ay tanggalin muna natin ito at subukan ko kung maibigay ko ulit yung Google Map. Ayan, dito ako Dito ako. Yan, Carson Carson, Carson, California yan. O Los Angeles, California. Ayan, ayan. Ngayon ay, ayan, Los Angeles. Ngayon ay, punta ngayon tayo dito sa Middle East. Pero dadaan ng Pilipinas muna. Ayan, Pacific ito Pacific yan. Pacific. Layo pa. Ayan. United States ay Pacific. Ito Philippines ito. Ito Philippines yan. Philippines. Tapos ay ito na. Punta ngayon tayo dito sa ang Philippines kasi ay east ng Asia, hindi ba? East. Ay ito ngayon Middle East naman ito. Itong Strait of Hormuz. Ayan. Pinalaki ko na. Ayan, Pero diniscuss ko kahapon, itong Strait of Hormuz ay kalahati niyan pag-aari ng Iran. Ayan po. Hindi ba? Ang laki niyan. Ngayon, ang no-fly zone po diyan, ito ay Dubai, Abu Dhabi o yung United Arab Emirates, Qatar, Bahrain. Aywan ko kung binubomba rin binubomba din ang Kuwait at saka yung Basra, yung sa naman ito sa Iraq. Ayan po ngayon pag binubomba po, no fly zone agad yan. Hindi pwedeng makalapag o makaalis ang eroplano dyan. Opo. Ngayon, hindi pwedeng isa-suggest ni Sarah na mag-chartered plane kasi nga ang pupuntahan lang ng eroplano
maari dito sa pupunta sila ng Oman, baka pwede ito dito sa Oman, diyan lang sasakay. O kaya dito sa Saudi Arabia. Pero binubumba na rin ang Saudi Arabia eh. Pero malayo-layo na itong Riyadh. Pwede dyan. Yung mga galing ng United Arab Emirates, Dubai, pupunta ng Riyadh. Para dyan sila sasakay. Maaring protektado na yan o malayo na, hindi na, kung magpalipad man sila dyan, nai-intercept na agad dito pa lang sa dagat eh. Nakikita na po yan eh. Oh, ganun po yan. Noon kami, nung binubumba kami, nung desert shield at saka desert storm, naandito lang kami sa may damam. Yan damam. Diyan kami. At umaabot po ang missile dyan. Lalagpas pa nga eh. Galing ng Iraq. Malayo din yan pero ang travel time 20 to 30 minutes nung missile. Opo, may travel time po yan eh. Ngayon, pag 20 minutes, 50 minutes, nakukuha na ng radar yan. Pumutok, nakuha na eh. Pagputok pa lang, ngayon, yung trajectory, sasabihin na, saan pupunta yan, o saan lalapag yan, na naka-plus na yan sa radyo at saka sa television. Ganun po yan. Kaya, yung mga tao doon sa puputukan o doon sa babagsakan ay naka-alerto na. Mayroon silang 15 minutes o 10 minutes. Ganun po yan. Ngayon, itong suggestion ni Sarah, wala eh. Hindi rin makalapag dyan. Dyan sa Qatar o dito sa Abu Dhabi o sa Dubai, hindi rin makalapag dyan. Sa Bahrain, kasi nga binubumba eh. Useless, hindi ba? At alam nyo po, isishare ko lang po yung nangyari sa amin dyan. Naandyan na kami sa Abu Dhabi. 1 linggo kami doon sa desierto. Nakikita namin yung mga eroplano ay talagang minuto. May umaalis. Kasi nga ang dami eh. Pag angat nung isa, mayroon na namang isa. Binibilang nga namin at nakikita namin kasi nga naandun kami sa desierto, mga refugee kami na nakabakod kami. Naandun na yung kubita, yung paliguan, lahat na pati kainan. Pero supply ng ang pagkain, supply nung gobyerno ng iyang Abu Dhabi. Pati yung mga facilities. Pero nakatira lang kami sa tent. Ang hirap tapos hihintayin na lang yung schedule. Kasi nga hindi pwedeng magpalipad dito sa Damam. Kaya halos 2 linggo din kami. 1 linggo dun sa paghihintay at saka 1 linggo dun sa mga 3 days na nag-travel sa Baylan. Kasi may checkpoint po eh. Mag-checkpoint ka eh. 2 sa Qatar. Tapos pagpasok na naman namin ng United Arab Emirates, checkpoint na naman yan. Ang tagal yan. Hinahalongkat na naman yung mga gamit mo. Ngayon, ay yun po ang ma-share ko sa inyo na yung Abu Dhabi noon, dahil malayo siya from Iraq, dito pang Iraq ayan yung Basra ayan Baghdad, Iraq. Ang layo po eh. Kaya dito sumasakay ang mga tao, yung mga OFW. Ganon yan. Dapat alam ni Sarah yan na kailangan ay hindi yung magpadala lang. Kung hindi, saan ba lalapag o saan sasakay? Ganon.
Kasi hinahatid po kami ng bus eh. Hinahatid lang ng bus papunta ng Dubai. Oo. Kasi doon lang yung Iloprano. At makikita namin talaga yung Iloprano kung nakatuong ka doon sa baba. Pag bumaba, mayroon na namang susunod eh. Pag bumaba, mayroon na namang susunod eh. Ganun po kabisi. Opo. Parang dito sa Las Vegas noon, yung paliparan dyan, every 2.5 minutes may bumababa naman. Nakikita ko eh. Oh, wala muna, bigla na lang yung Iloprano, makikita ko na kuan na eh, pababa na eh. Oh, sa malayo hindi mo pa makita, pero pag malapit na doon sa tinitirahan namin, doon sa Las Vegas, ayan na, sabi nung may-ari ng bahay, bilangin mo na kanya, Simon, yung Iloprano. Ay, ang dami pala kako, uot. Every 2.5 minutes, may bumababa dyan, sabi. Oh, ganun po yan. Ganun ka busy. Opo. Ngayon, ay, hindi alam siguro ito ni Sara Duterte. Bakit niya mag-propose na ganyan? Na mag-chartered plane. Hindi uobra yan. Delikado nga yan eh. Delikado. Na kung mapagkamalan na spy plane yan o military plane ay pwedeng pasabugin yan eh. Di mas problema, hindi ba? Oh. Yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Hindi uubra yang ganyan, yang kwan ni Sara na parang hindi pinag-aralan na ganun na lang ang sasabihin niya. Na ay siguro yun ang advisor niya, yun ang mga sabi. Pero hindi naman napunta ron o hindi naman alam yung mga risa-risa dyan o hindi alam itong mapa. Lahat po ito nakadikit eh, oh. Persian Gulf lang ang pagitan. Kaya nga tinawag na Persian yan eh. Kasi yung Iran na yan, Persia yan dati. Ay ang haba po niyan, manggaling dun sa Basra, sa Iraq, o dun sa Kuwait, hanggang na dito yan sa Oman. Iran yan. Iran ang dalampasigang kalahati. Yung kalahati naman ay yan na nga, Oman, tapos Dubai, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, tapos Saudi Arabia ito eh. Malaki din ang Saudi Arabia ito, oh. Saudi Arabia, tapos Kuwait. May border din kasi ang Kuwait at saka Saudi Arabia eh. Tapos yung Basra ng Iraq. Tapos Iran na yan, oh, Iran. Oh. Kaya nga kako kahapon ay delikado po itong tumagal itong gira kasi nga mountainous itong Iran. Mountainous. Opo, at madaling magtago. Madali silang mag-stockpile ng mga bala o mga missile. Ganun po yan. Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.